Magandang gabi mga tagapakinig at welcome muli dito sa Romansa Diaries. Ngayong gabi ay isang mainit at nakakapasong kwento ang ating tampok. Isang kwento ng tukso, pang-aakit at lihim na pagnanasa. Handa na ba kayo? Huminga ng malalim at sabayan ninyo ako sa kwentong ito. Ang gwapo kong landlord, ang bagong tahanan. Hazel, isang napakagandang dalaga. Mahaba ang buhok, malalambing ang mata, at higit sa lahat ay may katawan na parang hinulma upang tuksuhin ang sino mang makakasalubong. Malapad ang balakang at ang kanyang dibdib. Malalaki, bilugang halos hindi maitago ng suot niyang blusa. Lumipat siya sa isang bagong apartment. Doon niya nakilala ang landlord, si Cram. Matangkad, makisig, matipuno ang dibdib at may ngiti na sapat upang palambutin ang sinumang babae. Unang gabi pa lang, napansin na agad ni Cram ang kakaibang alindog ni Hazel. Habang inaabot niya ang susi, bahagyang yumuko si Hazel at halos kumawala ang malulusog niyang dibdib mula sa kanyang damit. Nagtagpo ang kanilang mga mata. May kakaibang kuryenteng dumaloy. "Salamat po, sir." Mahina at may halong lambing ang tinig ng dalaga. "Walang anuman. Hazel, welcome sa bago mong tahanan." Tugon ng lalaki habang pinipigilan ang sariling titig na dumapo muli sa mapang-akit na kurba ng katawan ng dalaga. Ang simula ng tukso kinabukasan, kumatok si Hazel sa pintuan ni Cram. Nagkaproblema yata sa gripo sa loob. Baka pwedeng pa-check? Pumasok si Cram at habang nag-aayos, nakatalikod siya at naramdaman ang presensya ni Hazel sa kanyang likod. Nakasuot ito ng manipis na sando at shorts at bawat galaw ng dalaga ay nagdudulot ng mabangong halimuyak na sumisingaw sa hangin. Napansin ni Hazel na tila hindi makapokus si Cram, kaya marahan siyang yumuko. Kunwari ay may inaayos, ngunit sadya niyang ipinaramdam ang lambot ng kanyang dibdib na halos dumikit sa braso ng binata. "Mainit yata rito?" bulong ni Hazel, sabay kindat. Tumigil si Cram, tumingin sa kanya, at doon nagsimula ang titigang puno ng pananabik. "Hazel!" Mahinang wika ni Cram, parang pinipigilan ng sarili. Ngunit lumapit ang dalaga, hinawakan ng braso niya. "Bakit parang iniiwasan mo ako?" tanong ni Hazel na may halong paglalambing. Hindi na nakasagot si Cram. Sa halip, hinayaan niyang maramdaman ang init ng katawan ni Hazel na dumikit sa kanya. Ang malalaking dibdib nito'y nakasandal sa matipunong dibdib ng binata. Ramdam nila ang tibok ng kanilang puso na sabay na bumibilis. Dahan-dahan silang naglapit. Huminto ang oras at sa isang iglap, ang kanilang mga labi nagtagpo. Mainit, matagal, puno ng pananabik na kanina pa pinipigilan. Ang mga kamay ni Cram ay gumapang sa makurba at malambot na balakang ni Hazel. Samantalang ang dalagay humahaplos sa batok niya, tila ba ginigiya ang bawat halik upang mas maging malalim. Ang paglalapit ng damdamin, lumipas ang mga gabi. Lagi na silang nagkikita. Hindi lang bilang landlord at tenant, kundi bilang dalawang taong di na kayang pigilan ang init na namamagitan sa kanila. Si Hazel, sa bawat suot niyang damit, laging may halong pang-aakit. Sando, manipis na dress, o blusang laging bumabakat ang malusog niyang dibdib. At si Cram, lagi nang nakabantay, nahuhulog, at lalong nagiging alipin ng kagandahan ng dalaga. Hanggang isang gabi, sa ilalim ng buwan, muling nagtagpo ang kanilang mga katawan. Wala nang salita. Tanging mga halik at haplos ang naging wika ng kanilang damdamin.
at doon nila tuluyang isinuko ang sarili sa init ng pagnanasa. Lumipas ang ilang araw mula nang unang maglapit ang kanilang mga labi. Subalit, imbes na lumamig, mas lalo lamang nag-init ang tensyon sa pagitan ni Hazel at Cram. Si Hazel tila ginagawang laro ang bawat pagkakataong nasa paligid si Cram. Madalas, sinasadya niyang buksan ang pinto ng nakabralang at manipis na shorts, sabay ngiting nakakaakit. "Pasensya na, hindi ako nakapaghanda." Biro ni Hazel habang bahagyang tumuturo sa kanyang dibdib na halos kumawala sa kapirasong tela. Natigilan si Cram. "Hazel, huwag mo akong tuksuhin ng ganyan." Bulong niya, ngunit hindi maikubli ang nag-aalab na pagnanasa sa kanyang mga mata. Sa tuwing lalapit si Cram para mag-ayos ng sirang bombilya, pintuan, sinasadya ni Hazel na dumaan sa likod nito at idampi ang kanyang malambot na dibdib sa likod ng binata. Ang halimuyak ng kanyang katawan, ang init ng kanyang balat, lahat iyon ay parang apoy na lalong nagpapahirap kay Cram na sa mahinang liwanag ng kandila, mas lalo pang lumutang ang kagandahan ni Hazel, ang kanyang makinis na balat, ang kurbang balakang, at ang anino ng kanyang dibdib na lalong naging kaakit-akit. Umupo sila sa sofa. Sa bawat sandali, mas lumalapit si Hazel hanggang sa halos magkadikit na ang kanilang katawan. Ramdam ni Cram ang lambot ng kanyang dibdib na nakasandal sa kanyang braso. "Hazel," bulong ni Cram, halos mawalan ng boses. Ngumiti ang dalaga. Marahang hinaplos ang pisngi ng binata. "Ano ba ang pinipigil mo, Cram?" Hindi na nakasagot si Cram. Sa halip, mariing nagtagpo muli ang kanilang mga labi. Mainit, masidhing halik. Kasabay ng marahang paglapat ng mga palad niya sa balakang ni Hazel, hinahatak siya palapit, parang ayaw ng pakawalan. At si Hazel, buong puso ring sumuko sa init ng kanyang landlord. Hinayaan niyang maramdaman ang bawat haplos, bawat halik, bawat sandali ng kanilang pagnanasang matagal nang tinatago. Kinabukasan, tila ba walang nangyari. Ngunit sa kanilang mga mata, alam nilang mas malapit na sila kaysa dati. Habang nagdidilig si Hazel ng halaman sa labas, dumaan si Cram. Nakasando lamang siya at basang-basa ang tela ng manipis na blouse ni Hazel. Halos dumikit ito sa kanyang dibdib na lalong nagbigay ng malakas na pang-akit. "Ang aga mong nagdidilig, Hazel," sabi ni Cram, ngunit hindi maitago ang pagtingin sa kanya. Ngumiti si Hazel, sabay kindat, "Para may dahilan kang dumaan at titigan ako." Natawa si Cram, ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi lang biro iyon. Alam niyang mas malalim na ang nadarama niya para kay Hazel at mas mahirap na itong pigilan. At mga tagapakinig, dito na muna nagtatapos ang pagpapatuloy ng ating kwento ngayong gabi. Ramdam ninyo ba ang init ng bawat eksena? Ang bawat titig, bawat halik, at bawat lambing na unti-unting naglalapit sa dalawang pusong pinagsasama ng tukso at pagnanasa? Kung nagustuhan ninyo ang ating tampok na kwento, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe dito sa Romansa Diaries. Dahil dito, palagi kayong may kasamang may init at nakakapasong kwento ng pag-ibig at romansa.